Imbis nga po mga idol na matabla ng Minnesota Timberwolves ang kanilang serye laban sa Oklahoma City Thunder gamit ang kanilang home court, mas lalo lamang nga ditong lumala ang sitwasyon dahil matapos matalo sila sa Game 4, tuluyan na nga silang nabaon sa 3-1. Ibig sabihin kapag natalo pa sila ng isang beses sa susunod na laban, especially sa Game 5 sa lugar ng Oklahoma City, matatanggal na nga sila sa playoffs. Hindi na rin naman magawa pa ng kanilang superstar na si Anthony Edwards na buhati ng team dahil maging siya biglang nawala. Hirap na hirap nga itong gumalaw sa tuwing binabantayan siya ni Alex Caruso na rason bakit mas pinipili na lang nitong ipasa ang bola. Bukod dyan, grabe rin naman ang ginagawang defensive scheme ng OKC sa kanya. Sa tuwing hawak nga nito ang bola, either double team o triple team sa tuwing sumasalaksak siya. Kaya wala siyang ibang choice kundi maging isa na lamang playmaker imbes na scorer. Samantala, kung updated nga kayo sa NBA, siguradong alam nga ninyo na meron na lamang natitirang player option si LeBron sa Lakers ngayong offseason. At kung sakaling hindi niya ito makuha, magiging isa na nga siyang ganap na free agent kung saan posibleng lumipat ito o di kaya tuluyang magretiro. Mismong si LeBron na ang nagbulgar, pag-iisipan muna nga niya kung ano ang gagawin. Tatanungin rin naman ito ang malalapit sa kanya upang hinga ng payo. At base sa balita ni Shams ng ESPN, kumpirmado ngayong araw na babalik si LeBron sa Lakers. Kukunin niya ngang muli ang player option sa team na nagkakahalaga ng $52 million na magiging rason para manatili ito. Isa rin naman ito sa mga paraan niya upang mapag-isipan kung itutuloy pa nito ang kanyang karir o magre-retiro na sa NBA. Sa kabilang banda, kumpirmado na malaki ang posibilidad na hindi pa makapaglaro si Kyrie Irving buong season next year para sa Dallas Mavericks matapos siyang sumailalim sa isang operasyon para ayusin ang ACL injury nito. Kakailanganan rin naman ito ng matagal na pahinga upang makarecover ng maayos. Expected kakailanganin ito ng ilang buwan para palakasin ang tuhod at ipakondisyon ang katawan upang hindi na siya magkaroon muli ng injury sa tuhod. Kaya posible na hindi payagan na maglaro sa Dallas Mavericks next year o kung sakali mang makapaglaro ito, maaaring ang last quarter na ng regular season. At kailangan nga talaga ng Mavericks na ihanda ang lineup at kumuha ng bagong gwardya na papalit sa pansamantala sa pwesto ni Kyrie Irving. Kaya hindi na nakapagtataka bakit puro mga guard ang nakadikit ngayon sa Mavericks na isa sa mga malalaking pangalan na posibleng kunin ay si Chris Paul na inaasahang hindi na babalik sa San Antonio Spurs. Tapos na rin naman ang kasalukuyang kontrata nito sa team kaya maging isa na siyang ganap na unrestricted free agent. Kaya pwede nga siyang kunin ngayon ng Mavericks nang wala silang isinasakripisyong draft pick.